Amazing grace, how sweet the sound that saved. Sino po nakasubok na ng makatikim ng prutas na galing sa blender? Ba masarap, no? Lalo na pag maganda yung timpla, maganda yung pagkakalagay ng iba't ibang mga sangkap. Ang pizza, kung kayo po yung nakarating na sa Pizza Hut at kumain kayo, halimbawa yung flavor ng Hawaiian Delight. Sino sa inyo kumakain ng flavor ng pizza na Hawaiian Delight? Ayan. Kung mapapansin mo yun, hindi lang basta may pineapple chunks, kundi kung ano-ano pa yung mga nilagay nila doon. Pero sabi nga nung isang sumulat, hindi ko ikaalam bakit masarap ang pizza. Pinaghalo-halo lang naman ikaw mga sangkap yun at nilagyan lang naman kung ano-ano. So, kasi nga, nagbe-blend. Ibig sabihin yung lasa. Ganon din naman yung mga magaganta, di ba? May mga umaawit na maganda ang pagkakaawit. Kahit sila walang instrumento, sapagkat meron sila kanyang-kanyang tono, may mga soprano, may alto, may bass, iba-iba. Pagka yun po ay magandang pagkakaawit, dahil po nagkaroon ng blending. Maganda yung blend na tinatawag. Pumasok yung mga tono at nag-produce ng isang magandang awit. Kasi po nagbe-blend, pumapasok siya. Yung pagpasok ng mga pagpapala sa buhay natin, dapat tayo po ay makasabay. Ibig sabihin, kung ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo ay gusto niyang gawin sa iyo ngayon, dapat hindi ka pwedeng mahuli. May isang babae na nag-apply ng trabaho. At pagdating dun sa lobby, sabi ng HR ay, dito po kayo lahat maupo, kayo po ng mga applicants. So, halo-halo, may mga naka-Amerikana na mga aplikante, may mga maayos ang damit, ng mga kababaihan. Pero dumating siya, grabe, haba ng upuan na to. Paano pa ako dito mai-interview? Sigurado hapon na. So, nung siya nakaupo na doon, at nakaharap silang lahat doon sa isang dingding na kung saan ay maraming mga decoration, doon pala sa pinakakanto ay mayroong parang CCTV. No? Yung CCTV. Pero hindi siya CCTV. Kaya lang may napansin siya doon, may nagbi-blink. May nagbi-blink. Pero hindi siya CCTV. Yun po yung tinatawag na Morse code, kung tawagin. Ang Morse code, sa science natin, ay ito yung nagbabato ng mga signal na may ibig sabihin. Ngayon, meron siyang pinararating, yung Morse code na yun, doon sa mga aplikante. Kaya kung hindi ka marunong magbasa ng Morse code, maiiwan ka. Ngayon, may isang babaeng tumayo at pumunta sa opisina nung pinaka-presidente. Maya-maya, nung lumabas yung babae, sumunod yung HR, kinausap na lahat ng aplikante. Sabi, tapos na po ang interview, pwede na po kayo lahat umuwi. Ngayon ang tanong sa kanya, wala pa naman, hindi pa naman nag-umpisa interview. Ba't pinapauwi mo na kami? Sabi niya, tapos na po. Yung palang babaeng yun, nabasa niya yung Morse code, yung binabatong signal. Ang sabi doon, if you understand this, you are hired. Come into my office. Yung palang ibig sabihin ng mga bato na yun na signal. Sabi niya, if you understand this, come to my office and you're hired. Kaya tumayo po yung babae dahil naiintindihan niya, kinausap siya ng presidente. So kailangan pala nila isang technical person na iintindihan yung kanilang industriya. Alam niyo kung minsan maraming blessing na nasa harapan mo, lumalagpas, nakakawala sa iyo. Kasi hindi tayo makablend, hindi tayo makasabay, hindi tayo makapasok. Yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ito po yung ating theme, blending with blessings. So ito po yung ating theme this morning, blending with blessings. So, ano ibig sabihin ng blending? Sabi ko kung kayo nakakita na ng blender, pumapasok siya doon upang sumama sa mga lasa sa loob. At pagkatapos, pag kinain mo o ininom mo na, ay meron na siyang ipinoproduce na magandang panlasa. Sa pag-awit, ganun din. Pag sinabing blend, nakapasok ka, nagampanan mo yung role mo, hindi sumabog yung kantahan dahil sa boses mo. So ito, ang sinasabi lang nating blending with blessing,
The Lord promised us with a lot of blessings. Kaya lang hindi ka makablend, kaya lumalagpas. Hindi ka makapasok, hindi ka makasabay, naiiwanan ka. Katulad ng isang babaeng aplikante, naintindihan niya yung bato ng Morse code. Yung ibang isang napakahabang nakaupo dyan, na ang gaganda ng mga damit, hindi naintindihan yung ibinabato na signal na yung pala makakaintindi ng Morse code na ito ay pumasok na sa loob ng opisina at siya ay tanggap na ng presidente. Kumusta ka? Kailan bumulaga ang pagpapala sa iyo na huli na nang malaman mong blessing pala? Marami tayong mga pagpapalang dapat ay naranasan natin pero pinalagpas natin. Ang dahilan, hindi ka makablend. Sapagkat sa Biblia, may binabanggit, paano ba natin mararanasan ang mga pagpapalang yan na hindi makakawala? Ito sa Deuteronomy chapter 28, 1-12, nandiyan dyan lahat yan, pag-uusapan natin yan. Pero ang babasahin natin, verses 1-6 lang, yung kalahati lang. Then we will discuss the other 6 verses. Babasahin natin, verses 1-6. Ito lang ha, 1-6. Pero yung 7-12, kasama pa yan sa discussion natin. So shall we read it? At sabi ng Bible, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flock. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Ganda, di ba? Ikaw ay pagpapalain ko pagpasok mo at pagpapalain kita paglabas mo. Yan po ay hanggang 12. Hindi lang natin babasahin lahat. Kayo ba may mga pagpapalabang nakahulagpos na? Nang huli na lang nung magsisikas, sayang. Kayo ba naka-receive na ng mga pagpapalang nawala o nakahulagpos sa buhay ninyo? Tapos huli na nung masabi mong sayang, sana pinagbuti ko. Sana ginalingan ko pa. Sana hinusayang ko pa. Maraming blessing na nakakawala because of that. Ngayon, pag-uusapan natin ito, puntahan natin yung number 1. First main point. Uulitin ko ulit ang background nito. Ang chapter 28 ay preaching ni Moses nung kanilang huling taon sa ilang. On the 40th year of Moses at the wilderness. Ika-40 taon na yan, nung pinangaral niya. Ngayon, bago sila tumawid, bago sila pumasok sa promised land, yung Canaan, na kung natatandaan ninyo, sila ay galing sa Egypt, at pagkatapos nun, sila ay dumaan sa ilang, napakadami lang naging problema dinanas. Ngayon, it's about time for them to be blessed by the Lord, at sila ngayon na ay papapasukin na doon sa lambak ng Canaan. Ibig sabihin, nandoon ang lahat ng mga pagpapala. Paano nagbe-blend? Paano pumapasok dapat ang pagpapala ng Diyos sa atin at paano natin ito titingnan na ayon sa kanyang mga salita? Number 1, alam niyo ba na ang blessing ay may tinatawag kasi na special grace at common grace. Let me explain it bago tayo pumunta sa number 1. Ang common grace, kung mapapansin ninyo, halimbawa, mga magsasaka. Pag bumagsak ang ulan sa lugar ng mga magsasaka, kahit born again yan o kaya unbeliever yan, kahit paanong relihiyon yan, lahat sila nakikinabang doon sa ulan na bigay ng Diyos. Tama? Ang tawag doon, common grace. Pero may tinatawag pang special grace. Ito yung bigay ng Diyos sa mga anak niya. Ito yung sabi niya, ano man ang hingin mo sa pangalan ko, bibigay ko sa iyo. Ang tawag doon, special grace only for the Christians. Only for the born-again Christians. Only for the believers. Only for the children of God. Yun yun. Kaya kung titingnan ninyo, si Lord, may tinatawag na common grace, meron pa siyang special grace. Pero ang tanong ganito, paano ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan natin? Kasi may mga pagpapalang hindi tayo lahat makakaranas. Kahit gustuhin mo, hindi mo mararanasan. Kasi number 1, may tinatawag na conditional. May tinatawag na blessing na conditional.
Kahit gustuin mong pagpalain ka, hindi ka pagpapalain ni Lord. Bakit? Kasi nga, meron siyang kondisyon. Nasa iyo, kung susundin mo ang kondisyon niya, pagpapalain ka. Pag hindi mo sinunod ang kondisyon niya, hindi kaya pagpapalain. At tingnan nyo ha. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Ngayon, all these blessings, lahat ng pagpapalang ito, sabi niya, will come to you, will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. So, ang pagpapala lamang, mararanasan mo kung susunod ka sa Panginoon. Kaya sabi niya, if you obey. The word if is conditional. Whether you will obey God or not. Ang sabi niya, bago ka na yung pumasok sa Kanaan, bago kayo pumunta sa Promised Land, tandaan nyo ha, pag sumuway kayo, forget the blessings. Pero, kung susunod kayo, if, kaya conditional eh. Hindi porke nakapasok kayo sa Promised Land, pagpapalain ko kayo. Hindi porke tinanggap mo si Jesus, pagpapalain kita. Hindi porke taga-JCIWC ka, pagpapalain kita. Kung susunod ka, pagpapalain kita. Kaya conditional ang blessing na ito. So, hindi sinabi na, if you obey the Lord your God, carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will bless you. Hindi. Tandaan nyo itong word na ito, nasa gitna. Hindi sinabing, if you obey. Ang sabi niya, if you fully obey. Ang blessing ni Lord was intended for all of us. Kaya hindi mo maranasan, you don't fully obey God. Ano ba mga commands ni Lord? Do you fully obey God? Kaya conditional eh. Kaya maraming Christian nagtatanong, ba't hindi ako pinagpapala? Bakit si brother, si sister? Bakit sila pinagpapala? Bakit ako hindi? Kasi nga conditional. Kasi ayaw mong sumunod ng buo. If you fully obey the Lord, God will bless you. Ano sabi niya? All these blessings. Plural yan, no? All these blessings. Plural. Lahat ng pagpapalang yan ay dadating sa iyo at sasamahan ka nito. Ayun o, come on you and accompany you. Sasamahan ka ng napakaraming pagpapala if you fully obey. Kaya may mga blessing na nagtatanong tayo, bakit parang hindi ako pinagpapala nila? Bakit sila? Kasi nga conditional. Nag-pledge ka. Ito ay mga nagpe-pledge. Thank you so much ha. Yung mga nagpe-pledge sa atin ha. Tsaka mga nag-advance ng pledge ha. Ang laking tulong po nun. Katulad ng pledge, alam niyo ba ang pledge? Yan ay panata. Yan ay panata mo sa Diyos. Usapan niyo ni Lord yan. Na hindi mo yan pwedeng sirain. Pag nag-pledge ka ng ganito, hindi mo pwedeng sirain yan. Usapan niyo ng Lord yan. Ibabalik sa Lord ni Lord yan. O di ba, nagsoli ka ng tithes, may pledge ka eh. Bakit hindi mo sinuli? You are not fully obeying the Lord. You have to fully obey the Lord for all these blessings come on you. At ang sabi ng Bible, ang mga pagpapalang ito ay sasamahan ka, sabi niya, ng ating Panginoong Diyos. Ang blessing ay nariyan lang. Kaya natatagalan dahil sa ating pagsunod. Kapag sumuway ka sa utos niya, hindi mo mamararanasan ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Kaya hindi ka pararanasin ni Lord ng pagpapala kasi mahihirati ka. Masasabi mo, okay lang pala na hindi ako sumunod sa Panginoon. Okay lang pala na hindi ko gawin yung pinagagawa ni Lord. Pinagpapala naman niya ako. Nagigising pa rin naman ako. Tandaan niyo, hindi lahat nagigising. Kaya kung ikaw meron kang mga usapan niyo ni Lord, Lord, pag nagkatrabaho ako, yung mga ganyan, naku. Nakakalimutan pag pinagpapala na eh. Lord, pag nagkatrabaho ako, Lord, pag may negosyo na ako, naku, eto na. Lord, pag nakagraduate ako, Lord, pag sinagot ako nung nililigawan ko, naku naman. Daming pangarap. Tapos kinalimutan lahat. You're not fully obeying the Lord. Maray nasa church ka, pero hindi mo binibigay yung dapat mo ibigay kay Lord. You're not fully obeying the Lord. Number 1, yung conditional. You check. Marami nagtatampo kay Lord. Ang totoo niya, walang problema kay Lord. Pinangako na yan, pagpapalain kita, if you fully obey. We don't fully obey. We don't. Kaya conditional.
Bakit ganito ka ngayon? Yan ay bunga ng iyong pagsunod. Yan ay ang bunga ng iyong paglalakbay sa iyong buhay Kristiyano. Bakit lagi kang kapos? Yan ay bunga ng iyong pagsunod. Bakit lagi kang nawawalan? Bakit ka lagi nauubusan? Yan ay bunga ng iyong pagsunod. Pero, if you fully obey the Lord, all these blessings will come on you and accompany you. Ang sabi ng Bible. Sino sa inyo rito yung nangangarap na ma-honor this year sa school? Sino rito yung gusto mag-apply ng trabaho at makakuha ng magandang trabaho kagad? Yung magandang sweldo pero walang gagawin. Oh, wow! Sarap ng buhay mo. Magandang sweldo pero walang gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, walang ganon. Walang ganon. Pero sino rito yung mga nagtatrabaho na gustong ma-promote? Sino rito yung gustong magkaroon ng sariling negosyo? Kasi alam niyo, may pangako si Lord. If you obey the Lord, if you fully obey the Lord, hindi lang tinatawag natin na conditional. Ito yung positional. Iaangat ka ng Diyos. Ipopromote ka ng Lord. The Lord will make you the head, not the tail. We've heard this so many times. Now let's try to exegete. Maraming beses natin itong narinig na sinasabi ng Bible, the Lord will make you the head, not the tail. Nagtataka kayo, Pastor, bakit ganyan ang background yan? Kasi naalala ko mo, nung ako nagtatrabaho pa sa Makati. Nung ginipam ko yung trabaho ko, sabi ko kay Lord kasi noon, nung ako nagtatrabaho sa corporate, Lord, pag nakuha ko na yung pinakamataas na posisyon sa corporate, magpo-full time na po ako. Nagpapalit-palit na ako ng kumpanya, nakuha ko na yung matataas na posisyon. Isang hapon, mga bandang mag-alas 3. Nangusap sa akin si Lord, ganito yung itsura ng aking office. Diyan sa may Lepanto Building. Ang Lepanto Building, sa dati sa ilalim doon may Bank of America. Doon ako sa 8th floor. Nangusap doon si Lord. Sabi ni Lord, anak, di ba may usapan tayo? At that time, I was enjoying my job. I was the general manager. Pagkakakain ka, tatanungin ka pa ng sekretary mo, sir, anong gusto niyong food? Sir, anong gusto niyong merienda? Yung kotse ko, assigned vehicle ng office. Wala akong binabayaran sa toll gate at sa gasolina. Sakay lang ako ng sakay. Sino hindi maki-enjoy? Samantalang nandiyan ka, nagpapastor ka. Nagpapastor ko, dalawang hawak kong church noon, sa Malolos at saka sa Tondo. Ginagamit ka ni Lord, at the same time, you're in the corporate. Sino ang hindi gaganahan dyan? And then the Lord impressioned my heart. Anak, may usapan tayo. Kunyari, hindi ko siya napapansin. Kunyari, hindi ko si Lord naririnig. Hanggang sa wala akong nagawa. Nung humarap na ako dito, actually ito, part na ito, may blinds yan. Nung inakat ko yung blinds, umiyak na ako kasi ramdam na ramdam ko nangungusap na si Lord. Wala pa isang buwan, nagpaalam na ako sa boss ko na nagulat. Akala niya nagpapa-increase ako, kaya ako nagsuko ng magpaalam. Pero hindi naman. So 2015, nagpaalam ako sa work. At doon yung 2015, yung tinanggap ko itong church na ito. Hanggang ngayon. Maganda sweldo mo dyan eh. Promoted ka eh. Kung saan-saan ka pinadadala ng boss mo eh. Kaya sabi ko, ang laki ng mawawala sa akin pag umalis ako dito. 2015 yun. Ngayon 2026. Kahit kailan, hindi ako pinagkulang ni Lord. Sinamahan niya ako ng mga pagpapala. Marami mga pagsubok na dumaan. Marami. Pero hindi ako iniwanan ni Lord. Pati ang mga pagpapala niya sa aking pamilya. Ngayon, sabi ni Lord ganito the Lord will make you the head, not the tail. Alam niyo ba't niya ito sinabi sa Israel? Israel, if you will fully obey me, sabi niya, I will show to the people that you are a great example. Gusto niya mag-provide siya ng direction. Israel will provide direction sa inyong kumpanya. If you only obeying the Lord, you will be the one providing direction for your company. You will be the head, not the tail. Hindi ikaw yung nakikinig lang, ikaw ang nagsasalita, ikaw ang nagpo-provide ng direction. Hindi po buhay na nasa sa gilid ka lang. Pero ang sabi ng Bible, para mangyari yan, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, ito pa, carefully follow them,
carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Lagi kang promoted. Tandaan nyo yung word. Always. Ayan o. You will always be on the top. Palagi kang magpupromote. Palagi kitang iaangat. You will not be the tail. You will be the head. You will be providing direction saan ka man makarating because it is my will for you to be promoted wherever you are. Sa school nyo, attend ka lang. Pero nung maborn again ka na bago, ngayon sergeant at arms ka na. Hindi ka na basta nanonood, sergeant at arms ka na. Unti-unti, naging treasurer, naging secretary, hanggang naging president ka na, class president ka na. At kung ikaw ay Christian, if you fully obey the Lord, people will listen to you. Alam nyo, don't hide your Christian beliefs. Alam nyo, pagka hindi kami nakakakota, ginagather ko lahat ng sales managers sa loob ng conference room. I had 12 sales managers, bawat isang sales manager, meron silang wall account executives. Diyan dami nung punong-puno yun. Sasabihin nila lahat ng problema, Sir, hindi natin mamimit yung quota. Sir, ang hirap kasi ganito. Sir, ang hirap kasi ganito. So, pinapangaral ko sa kanila yung sabi ng Bible na walang imposible kay Lord. So, they all know me as a pastor. So, we prayed. Then, pagkatapos namin mag-pray, ang lagi ko sinasabi, walang tulugan. Walang uuwi hanggat hindi tayo kumukota. Basta last few days na lang, mga 5 days na lang, alam ng mga agent namin yun. Walang uuwi ng bahay hanggat di tayo kumukota. Kaya pukpukan yun. Prayer, trabaho, hanggang sa makita nila, wow, nahit namin. You will be the head and you will not be the tail. Ang kayo nakasusunod, tingnan nyo yung ating mga kapatid na mga Kristiyano. Mapasalamat tayo sa politika kasi may mga born again dyan. Nakalulungkot lang talaga dahil pati sila napagkakamalan sa mga problema ng bansa katulad ng flood control. Ang daming Christian sa politics. You should be the head, not the tail. Yes, some of them are heads. Kaya nakakalungkot kasi nadadamay sila sa mga usaping mga anomalya. Tayo bilang Kristiyano, dapat maintindihan natin ito. Please. Hindi plano ni Lord na maging tagasunod ka lang sa trabaho nyo. You must stand up and share. Share the word. Ang plano dyan ni Lord, God wants you to be the head. Gusto ka niyang maging head. Ayaw niya maging buntot na sunod-sunuran lang. So tandaan ninyo, when this will happen, if you pay attention to the commands. Pag hindi ka nakinig sa Panginoon, mananatili ka dyan sa baba. Sample na nga yung sinasabi ko, ibigay mo, isoli mo, yung para kay Lord. Paano ka magkakatiwala na mataas ang posisyon, mataas ang sweldo? Sa maliit nga na trabaho mo hindi ka makapagtapat sa pagsusuri, di lalo na sa malaki. It will be a testing. Alam niyo ba, ba't ako nag-pray noon kay Lord na, Lord, iangat mo ako sa trabaho. Kasi pag nasa taas na posisyon ka, you can command people. Pag pinatawag ko sila sa conference tayo, doon lahat sa conference, I can share the gospel. Ang tawag doon, captured market. Captured audience. Kaya kung magtatrabaho ka rin lang, mangarap ka na mataas na posisyon. Para magkaroon ka ng crowd. People will listen to you. Pag doon tayo sa conference room, mag-meeting tayo sa ganito. Ando silang lahat. Pwede kang mag-preach. Pwede kang mag-share ng word of God. Captured market yun. May authority ka. Pero yung isang sunod-sunuran, simpleng trabaho, hindi masama yun. Pero if you can aim for more, why not? Pinanggit ng Bible, you will be the head. Not the tail. Ang tail, wala yan hila-hila mo lang, buntot lang yan Pwede ka pang ma-promote pa. Kung minsan, may mga crops na kahit kapanahunan niya, wala siyang bunga. Ito yung tinatawag kong pangatlo, yung seasonal. Ano sabi ni Lord? If you fully obey the Lord and pay attention to His commands, sabi niya, the Lord will open. Anong bubuksan ni Lord? The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season. Kaya seasonal. In season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Bakit natin tinawag na seasonal?
Pag panahon na ng, kumbaga, season na ng pamumunga, halimbawa ng ganitong mga crops, lalabas yan pag panahon na. Ang kagandahan kay Lord, listen, ang kagandahan kay Lord, He is beyond season. God created the seasons. He's beyond seasons. Kahit panahon mo na, halimbawa, oras mo na ng pag-aani, hindi kanya pababayaan. Dito kasi nakalagay dito, sino ang magbubukas ng iyong kamalik, yung storehouse? Si Lord ang magbubukas. Sino magbubukas ng langit? Si Lord. Ang sabi niya, si Lord ang magpapadala sa iyo upang ang iyong kabuhayan ay mag-create na magandang bunga. Sabi nito ng Bible, because the Lord will send rain on your land. Si Lord ang magpapadala ng ulan. Para sa ulan? Para mamunga ng maayos ang iyong mga pananim. May mga probinsya na tagtuyot. May mga probinsya na walang ulan. May mga probinsya na umaasa lang sila sa tinatawag nilang sahod ulan pagdating sa pagtatanim ng palay. Pero dito ang sabi ni Lord, tandaan nyo the Lord will send the rain. May negosyo ka. Yung negosyo mo, ang salita ng iba pag nasa palengke, matumal. Narinig nyo na yung salitang matumal? Ano ibig sabihin ng matumal? Madalang, matumal. Walang masyadong customer. Tandaan nyo, ang nagbibigay ng customer si Lord. He will send the rain. Siya yung magbibigay. Alam nyo, kwento ko ha, yung office natin yung second floor, hindi ko pa nagagamit yan. Pero magmula nang inumpisahan ko yan, awa ng Diyos. Yung pambayad po yan, hindi ako pinagkukulang ni Lord. Magkano mabayad mo dyan sa second floor? 22,400. Buti nga hindi ako sinisingil sa kuryente dahil wala pa naman akong kuryente ginagamit. My only point is this. Sa kukunin yun. Bago ko po binuksan yan, nagkaroon ako ng prayer kay Lord. Doon sa aking office sa Cubao. Nakaluhod ako doon sa aking upuan. Sabi ko kay Lord, Lord, bubuksan ko po yun para po sa church mo. Lord, pagka yun po ay hindi mo ako binigyan ng pambayad, hindi na makakadaan doon ng mga members. Kaya Lord, bigyan mo ako ng pambayad doon. Lord, ganito po Lord, gagawin ko lahat ng kaya kong gawin. Pero Lord, sa'yo galing ang customer hindi sa akin. Sa akin yung legwork, pero Lord, yung customer sa'yo galing. Kaya pag panahon na po ng bayaran yan, binibigyan ako Lord ng pambayad. Kaya po ako dyan nakakabayad. Dyan sa second floor. If God can send the rain, He can send customers. Kung kaya Lord magpadala ng ulan, kaya niya magpadala ng customer. Kung ikaw ay nagpe-pray ka ng business, ng negosyo, if God can give you a business, He can give you the wisdom how to do it. Kung nagpe-pray ka, Lord, gusto ko na lang po magnegosyo, binigyan ka ni Lord. Tandaan mo, bibigyan ka ni Lord ng puhunan. Pag binigyan ka ni Lord ng puhunan, bibigyan ka ni Lord ng wisdom how to manage the business. The Lord will open. Who opens? Ang binubuksan ng Diyos, heavens. Si Lord ang kayang magbukas. Ang negosyo mong binuksan ni Lord, hindi pwedeng isara ng sino man. God can always open it. Kaya sabi ni Lord dito, in season man yan, to send rain on your land in season. Sa panahong inaasahan ang pag-angat, sa panahong inaasahan ang pag-unlad, gagalaw ang Diyos because the Lord will open the heavens. Hindi tao ang nagbubukas. Nagpe-pray ka ng magandang negosyo, nagpe-pray ka ng magandang trabaho, the Lord will open opportunities. The Lord will open. At dami niya binubuksan sa iyo, hindi ka lang makablend, hindi ka makasabay. Kasi you're not fully obeying the Lord. If you fully obey the Lord, kaya mong sumabay. Kaya tayo hindi makasabay, we don't fully obey the Lord. Ito pa, tingnan niyo But seasonal, sabi dito ng Bible, God will bless all the work of your hands. Naintindihan niyo ba yun? Lahat ng gagamitan mo ng kamay mo, pagpapalain ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tandaan niyo to. God can open more opportunities because He is going to bless all the work of your hands. Kaya hindi po pwedeng isa lang ang skill na alam mo. As long as you can improve yourself, keep improving.
Kaya kasi na-challenge ko yung mga nasa corporate, hindi pwedeng Excel lang alam mo. Hindi pwedeng PowerPoint lang alam mo, kaya Word. Noon, PowerPoint ka lang, matutong gumamit ng Canva. Hindi mo pwedeng lang alam mo, you have to keep on improving yourself. Hindi pwedeng ganito lang, so that the Lord can open more opportunities and so He can bless your hands, yung work of your hands. Huwag kang papayag, yan lang alam mo. Paano kayo i-bless ni Lord? Paano? Alam mo, pag pinagpala ka na ni Lord, ito ha, tingnan nyo ha, pag pinagpala ka na ni Lord, ikaw na dating nangungutang, ikaw na ngayon ang magpapautang. Nakalagay sa Bible na yan, no? You will lend to many nations. Wow, hindi lang many neighbors, ha? Hindi lang maraming kapatiran, ha? Hindi lang maraming kapitbahay, ha? Ang pautangin mo dito, many nations. Pero ikaw, hindi ka makapanghihiram kahit na kanino. Ikaw na ang magpapautang, hindi ka na mangungutang. The Lord can send the rain para magkaroon ka ng maraming crops. Tandaan nyo, pag panahon ng tag-ani, tag-ani ka. Walang ang pakialam kung sila man ay tagtuyot, pero dahil ikaw, you are fully obeying the Lord, yung land mo, God will send the rain. Nagkaroon ng tanggalan sa trabaho. Maraming natanggal, pero ikaw nananatili. Maraming naalis, pero ikaw nananatili. That is God's favor. Ayun ay pabor ng Diyos. Ang dami mga pagpapalang dapat ay nasa atin na kung marunong lang tayo mag-blend. Pag sinabing seasonal, ito yung moment of expectations. Pag inasahan na ito sa dating ng ganitong panahon, meron ka. Kahit ano nangyayari sa paligid, meron ka. Kasi iyon ang pabor ng Diyos. At pag nangyari yon, sabi ni Lord, hindi ka na mangungutang, ikaw na ang magpapautang. Sabi ng verse 8, the Lord will send a blessing on your barns. Who sent the blessings? The Lord. Ganda, di ba? Sana malinaw ito na kahit anong gawin mong pagpapakapagod sa trabaho, pag hindi ka gustong pagpalain ng Diyos, mapapagod ka lang talaga. Puro sama ng loob ang aabutin mo. Puro panghihinayang, puro inis, puro galit. Dito ang nagsesend ng blessing, si Lord. The Lord will send a blessing. Wow. The Lord will send a customer. Wow. Huh? The Lord will send right people to connect with you for you to be blessed. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. Ganda naman ito. Lahat ng gagawin mo, pagpapalain ng Diyos. Wow, kaya damihan mo yung kaya mong gawin. Abi, nagkatrabaho ka lang, nawala ka na sa church. Nagkatrabaho ka lang, pastor, hindi, uuwi ako sandali kasi ganito ka na. Ano ba? The Lord will bless everything you put your hand to. Kahit saan mo ilagay yung kamay mo, na negosyo o trabaho, pagpapalain ko. Oo. Tingnan niyo naman, yung lupaing ibibigay ko sa iyo, yung negosyong ibibigay ko sa iyo, yung trabaho ibibigay ko sa iyo, wala pa man, sinasabi na ni Lord, ayan the Lord your God will bless you in the land He is giving you. Wala pa man, pinapangakawan ka na ng Diyos ng pagpapala so that you will fully obey the Lord. Gusto lang natin kasi makinabang Gusto lang natin pagsamantala ng kabutihan ng Diyos, pero gusto mo wala kang gagawin. Magtapat ka, mag-participate ka, gawin mo yung bahagi mo. Huwag mong asahan si Lord sa mga bagay na kaya mong gawin. Kaya mo magtapat ka upang makita mo yung resulta. Tingnan mo, sabi Lord, the Lord will send a blessing. Wow! Sino nagsisend ng blessing? Si Lord. Ang linaw-linaw mo, wala sa backer yan. Dahil si Lord ang pinakamatinding backer natin sa lahat. Ang conclusion natin, Word of God mismo. Ano sabi ng Jeremiah 17:7? But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Sabi niya, mapalad ang sino man na ang pagtitiwala ay nasa Panginoon
at ang kumpiyansa ay nasa Diyos. Tandaan po natin, salamat sa mga connections we have. Pero kung meron ka mahigit na pasasalamatan dito, sapagkat ang Diyos ang ating Panginoon at dapat ang kumpiyansa mo nasa pinagtitiwalaan mo, walang iba kundi kay Lord. Kasi the Lord will send the blessing. So it's the Lord sending the blessing. So ang kumpiyansa mo, wala sa tao. Ang kumpiyansa mo, nasa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagsesend ng blessing. Amazing